Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. At sino po ba ang nakapanood sa inyo ng proclamation rally dito sa District 2? Kasi masyadong ang ganda ng proclamation rally dyan sa District 2 eh. Talagang yung sinabi ni Konsehal Awi Sia, di ba? Nasyak yung mga Manileño. Di ba? Nasyak yung Manileño sa nangyari. At sinabi ni Awi Sia, ganun pala nangyayari ngayon sa Maynila. Di ba? Meron pa siyang nabanggit. Isa-isayin natin yung mga binanggit ni Konsehal Awi Sia. May binanggit pa siya na itong mga konsehal na nandyan sa Distrito 2. Naku po, Maria Josep, nagyayamanan na pala. May mga bahay na sila sa ilang lugar. Di ba, sinabi nga ni Konsehal Awi, di ba, kakapal ng mga mukha ninyo, tatakbo kayo sa District 2. Pero yung mga bahay nyo nasa ibang lugar. Di ba? Nakita. Di ba, tapos, ang ginagawa na itong mga tolongges na to, na sinasabi nila, na binibintang nila lahat dito sa mga Yormes Choice. Di ba? Parang unfair. Di ba, binibintang nila lahat, kaya naman pala, sila yung may gawa. Di ba, panayang banat nila kay Isko, pero sila, sarili pala nila ang pinatatamaan nila. Di ba, wag tayong magpapaloko sa mga ganyang kandidato. Di ba, nakita nyo yung sinabi ni Awi Sia, real talk po yun. Totoo po yun, dahil konsehal po yan ng lungsod ng Maynila. Hindi po pwede na hindi natin paniwalaan yan. Nanggaling sa kanya, nandyan siya mismo sa konseho na alam niya lahat ng nangyayari dyan. Di ba, kaya itong sinasabi natin, binibigyan lang natin ng reaksyon kasi nasyak po ang Manileño sa nalaman nila at talagang hindi sila makapaniwala. Pero yung iba, naniniwala na rin siguro kasi alam nila na talagang ganyan ang kalakalan niya mga yan eh. Meron pa, di ba, na sinabi ni Konsehal Awi Sia, dito ako natawa eh, dito sa barangay hall dyan sa may palengke daw ng district eh, na container ban lang. Pero putang ina, lahat sangkatutak. Container ban lang, sangkatutak na pondo ang inilaan. Putik na yan talaga. Alam mo, nakakasama kayo ng loob. Kawawa po ang mga Manileño. Naghihirap po ang Manileño. Ang daming mahihirap na Manileño. Samantalang kayo yung mayaman. Tapos grabe kayo kung makabatiko sa isang tao. Akala nyo napakalinis ninyo. Di ba? Ang daming nalungkot, ang daming na-disappoint na Manileño sa siniwalat nito ni Konsehal Awi Sia. Kahit sino magagalit. Di ba po? Akala nila na sa tuwing nagsasalita yung mga ilang konsehal na akala nila na pinapaniwalaan sila. Ngayon, sa sinabi ni Awi Sia, di lalong hindi na sila pinaniwalaan. Di ba? Nakita nyo naman, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, di ba? Talamak talaga ang korupsyon ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Biruin niyo po, nakita natin, di ba? Sinabi ni Awi Sia, yung mga bahay nasa labas ng Maynila, doon sila nagpapatayo ng naglalakihang bahay. Di ba? Pero tingnan nyo, ito sasabihin ko sa inyo, ito real talk din to. Nakikita ko lahat. Nakita nyo yung bahay ni Awi Sia. Nakita nyo kung saan siya nakatira. Nakatira lang po itong butihing konsehal natin sa Eskinita. Di ba? Lagi lang yan nakatambay doon, nakaupo. Nakala mo, tambay lang. Di ba? Makita nyo po, dalawin nyo po, puntahan nyo po yung bahay ni Konsehal Awi Sia. Diyan sa may District 2. Nakatira lang po yan sa Eskinita. Di ba? 2 terms konsehal yan. Di ba? Samantalang yung mga kasabayan niya, naku po, Maria Josep, naglalakihang bahay na. Di ba? Kaya sumasama ang loob nito ni Konsehal Awi at pinipilit na sisiraan kung ano-anong sinasabing paninira sa kanya at meron pang di umano disqualification sa COMELEC itong si Konsehal Awi Sia. Hindi po yan. Kasi po, alam natin yan eh. Dahil itong si Awi Sia, tandaan ninyo, itong si Awi Sia, contender po to. #1 councilor ng District 2 Maynila.
gusto nilang tibagin at hindi mag number 1 to, kaso nga lang hindi na nila maaawat dahil itong si Awi Siak kilala at alam na tumutulong sa mga Manileño dyan sa District 2, kaya hindi nila mapipigil ang pagiging number 1 nito. Tandaan mo yan, hindi nila kayang pigilin ang pagiging number 1 ni Awi Siak. Kaya tingnan nyo, si Konsyel Awi siya lang ang binabanatan. Di ba simulat sa pool pa lang nung una sa konseho, binabanatan na siya ng binabanatan. Diba? Lahat na lang ng banat inabot na nito ni Awi Siak. Pero ngayon, nagsalita na si Awi Siak, real talk, at sinabi niya, talamak ang korupsyon dyan sa konseho ng lungsod ng Maynila. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyong galitin ng leon. Di ba? Pag ginalit nyo yan, malalaman lahat ng mga kalokohan ninyo, di ba? Nalaman na yung mga kalokohan nila, di ba? Nakakahiya po tayo. Iniidolo pa naman tayo ng mga Manileño dyan. Naku po, sa likod pala nito, talagang talamak. Di ba? Alam naman natin yan, kahit na naman din na yung ilang mga Manileño, alam na yan, hindi na lang po kumikibo, alam na nila yan. Kaya itong halala na to, huhusgahan na kayo ng Manileño. Malalaman na ng Manileño kahit na tabunan nyo sila ng tabunan ng ayuda, tabunan nyo sila ng kung ano-ano, bigyan nyo ng bigyan yung mga yan, tandaan nyo po, natuto na ang mga Manileño. Dahil alam ng Manileño na yung binibigay ninyo, hindi naman galing sa bulsa ninyo, galing sa mga tax, galing sa gobyerno. Pagkagaling sa gobyerno, ayan ibinabalik natin sa mga Manileño. Sila ay kinukuha lang natin na parang nagre-representative lang sa government na para makarating sa atin ang mga ayuda. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng tanawin. Tama si Konsyel Awi Siak, hindi natin pwedeng tanawin at wala tayong utang na loob sa mga nakapwesto at sa mga politiko na yan. Sila lang ay nandyan para sila ang magbigay sa atin ng tulong mula sa pamahalaan. Kaya kung yung mga iba dyan na tulongges at iniidolo nila yung mga politiko na nagbibigay sa kanila, ay naku po, isa kang malaking T. Di ba? Huwag mong iiduluhin yan. Di ba? Yung mga ibang chairman, tama nga yung narinig ko, sinabi ni Konsyel Awi na yung mga chairman, nakala mo, mga higop Diba? Talagang hindi ka po pwedeng suportahan ng mga chairman na yan na wala kang ipinangako dyan. Napangakuan na yung mga yan. Diba? Ang dami nang pribilehiyo ng ilang mga chairman na babalitaan natin Kaso nga lang, yung mga ilang Manileño, wala na, hindi na sila nagsasalita. At meron pang takutan system dyan. Tatakutin ka ng ilang mga politiko. Diba? Dati, binabayaran o kaya inaalok ng kung ano-ano pero ngayon, di ba na? Iba na ngayon. Tatakutin ka na ng ilang mga politiko para suportahan mo sila. Ayan po, marami pa tayong sasabihin. Kaso nga lang po medyo alanganin na. At pag-uusap-usap ulit tayo tungkol dyan sa isiniwalat ni Konsyel Awi Siak. Magandang araw po at God bless.